So magandang araw sa inyo mga Lods, kung saan man kayo naroroon. Magandang araw din sa inyo. At kumusta kayong lahat dyan? So ang oras dito ngayon ay sa launa ng tanghali dito sa Vancouver. As usual, maulan ngayon dito. So itong week na to maulan. So galing na dito tayo sa may part-time at pauwi na rin tayo mga Lods. Paalam lang tayo dito sa security guard kasi nga pumunta tayo dito ng maaga. So umuwi tayo ng maaga ngayon mga Lods kasi nga medyo masama yung pakiramdam natin, ano? So nagpaalam tayo ng maayos doon sa boss natin. Ayos naman, mabait naman yung boss natin. Basta mga puti, mababait yan. Basta may tamang dahilan ka lang, walang problema. Under time lang ako ngayon kasi nga may pahinga lang ako ng konti kasi medyo parang ang bigat ng pakiramdam ko mga Lods. So as you can see mga Lods, umuulan dito sa Vancouver. So sa bago pa lang dito sa channel ko, welcome po dito sa channel ko mga Lods. Ako po si Nerwak. Ang ginagawa ko is nag-share ako ng mga experience dito sa Vancouver, Canada. So kung makikita nyo sa harapan ngayon, umuulan. So ganito po ang Vancouver, palaging umuulan. Yung iba nga tinatawag nilang rain cover itong Vancouver kasi nga palaging umuulan. So nandito tayo ngayon sa may Clark Road, pauwi na tayo ng bahay. At yan, itong ulan na to nagsimula nung Lunes yata. So buong linggo po ito na umuulan. So ganito po dito sa Canada mga Lods, no? I mean dito sa Vancouver, itong week na to uulan. Sa susunod na linggo naman maaraw. So ganito lang ang buhay dito sa Vancouver. Minsan isang linggong ulan, isang linggo ring maaraw. So kung nababalitaan nyo ngayon sa ibang province ng Canada na talagang sobrang kapal ng snow nila at napakalamig, pumapalo pa sa mga -30, -20, and then sa Toronto nababalitaan na nagiging -40 to 50. So napakalamig mga Lods, no? Ingat po kayo dyan sa may natamaan ng sobrang lamig at makakapal na snow. Ingat po kayo palagi. Huwag kalimutan po na focus po sa pagdadrive. Huwag lang masyadong nagmamadali para hindi ma-disgrasya. So ingat po kayo dyan mga kababayan ko dyan sa may Toronto, Ontario, Manitoba, dyan, lahat dyan. So pasalamat tayo dito sa Vancouver mga Lods, no, na ganito lang ang sinapit natin, ulan lang. So mas okay na tong ulan kaysa snow. So itong vlog na to, pag-uusapan natin mga Lods, pag-uusapan natin dito kung bakit nababad credit ang isang tao o ang isang tao dito sa Vancouver. Ano ang mga dahilan kung bakit nagiging bad credit yung isang tao dito sa Vancouver, Canada. So i-share ko sa inyo, hindi ko alam, sa palagay ko hindi naman mali na i-share ko sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko dito sa Canada, dito sa Vancouver. Kasi nga ba mga Lods, naging bad credit po ako hanggang ngayon. So para sa mga bago pa lang dito sa Canada or papunta pa lang dito sa Canada, para sa inyo tong video na to. I-share ko sa inyo kung ano ang mga dahilan kung bakit nagiging bad credit ang isang tao dito sa Vancouver.
So, share ko sa inyo mga lods. So, sana hindi nyo ako husgahan or ano. Yung nangyayari sa akin dati, hindi ko naman sinadya or wala po akong idea sa mga nangyayari. So, isi-share ko po sa inyo mga lods para at least makakatulong ako sa mga bago pa lang dito sa Canada. Ang ano kasi dito mga lods, ang credit score or credit history mo dito sa Canada ay napaka-importante po. Ito po yung basihan kapag kumuha tayo ng sasakyan or mag-apply tayo ng credit card, at the same time may balak po tayong kukuha ng bahay. Yan po yung requirements, pangunahing requirements na dapat maganda yung credit mo dito sa Canada. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon habang nagda-drive tayo pa uwi ng bahay. So ayos may araw tapos umuulan. Ambon na lang, hindi masyadong malakas yung ulan, ambon na lang. Sana mawala na tong ulan. I mean, ayan, may araw na So nagiging bad credit po ang isang tao dito sa Canada kapag hindi natin nabayaran ng tama yung credit card. Kumbaga sinasagad natin tapos hindi natin binabayaran ng tama. Sa bagay, ang pinakadahilan talaga kung bakit naging bad credit is yung kapag sinauli mo yung sasakyan, or yun nga, kapag sinauli mo yung sasakyan, hindi mo binayaran, tapos hindi mo rin binayaran yung mga credit cards mo. So yun po yung dahilan kung bakit nagiging bad credit ang isang tao. So share ko po sa inyo kung bakit po, hindi ko naman sinadya na nagka bad credit ako dito sa Canada. Share ko po sa inyo yung panahon na may sasakyan, yung unang ano ko dito sa Canada. So nakabili ako ng sasakyan yung nandito na ako sa Abbotsford nagtatrabaho. So temporary foreign worker pa lang po ako noon. Kumuha na agad ako ng sasakyan. Actually mga lods, itong sasakyan na to, pang-5 na po ito sa kinuha ko dito sa Canada. So ang nangyari po mga lods, yung una kong sasakyan, which is Kia Soul 2016 ba yun? Oo. Isang maliit na SUV. Napakababa lang ng ano nun mga lods, no? Halaga. So ang bi-weekly, ang monthly ko noon is 300 something lang. So siyempre mahilig nga tayo sa sasakyan at kumbaga naiinggit tayo sa mga kasama natin na maganda yung sasakyan nila. So ang ginawa ko mga lods is pina-trade in ko sa isang kotse which is Hyundai Elantra naman 2018. Pinag-trade in ko yon kasi nga itong utak natin minsan na hindi tayo nakapag-desisyon ng maayos. Pinag-trade in ko yon sa isang sedan which is Hyundai Elantra. Tapos yun yung ginamit ko mga lods, no? Yung nagtatrabaho ako sa Abbotsford which is yung Manukan. So yun po yung ginagamit ko hanggang sa yun nga, tumagal sa akin yun, umabot ng 1 taon. Sa kasamaang palad mga lods, ano? Sa kasamaang palad, ginamit ko yun within 1 year siguro. Galo ba katagal yun, basta mahigit 1 taon yun ginamit ko. May nangyari isang araw mga lods, may nangyari at binangga ako or nakabangga ako. Pero right of way ko po yun. Yung nagbangga po kami sa isang crossing traffic light siya.
Right of way ko po, green light po yun. Siyempre, green light is po yun. Saglit lang mga lods, kasi maraming sasakyan. So, right of way ko po yun mga lods, no? Siyempre, mabilis yung takbo ko, nasa 40 yata. Tapos may biglang nag-right turn, hindi niya ako nakita, malayo pa lang daw ako, hindi niya ako nakita. So nahagis ko siya na, ano ba ang ibig sabihin nun? Nasagig or nahagis ko siya. Kumbaga nabangga ko siya. Siyempre mabilis yung takbo ko, right of way ko yun, green light. So wala po akong kasalanan, ano. Nag-right turn yung isang driver din. Ayun, binangga ko yung puwit niya. Basag yung puwit niya. Tapos binangga niya rin yung ilaw ng poste doon sa crossing na yun. Tapos ako, pumutok yung airbag. May passenger pa ako nun, isa rito, isa sa likod. So yung airbag ko rin pumutok. Yung gamit ko nun, yun yung Elantra mga lods, no? Hyundai Elantra 2018. Yun yung pangalawa kong sasakyan. Boom! Bangga. Talagang basag yung sasakyan ko. Hindi na pwedeng i-drive. Right off. Pumutok yung airbag. Basag yung harap. Right off. So, hindi ko kasalanan. Process yun sa ICBC. Umabot ng 1 buwan. Walang hiya. Umabot ng 1 buwan. Napakatagal lang proseso dito mga lods sa British Columbia. So way back 2021 yata yun, kung hindi ako nagkakamali, 2021 or 2022. 1 buwan yun inayos. So hindi ako ang may kasalanan. Yun yung nag-right turn kasi nga merong dalawang witness na ano sa atin, panig sa atin. So nag-witness siya, kinuha ko yung number tapos binigay ko sa ICBC. Umami naman yung driver na kasalanan niya, hindi raw ako niya nakikita. So kasalanan daw niya. So binigay niya agad yung information niya, license, saka lahat telephone number. So yun po yung nangyari mga lods. After 1 month nun, binayaran ako ng ICBC ng, kung hindi ako nagkakamali, $24,000. Tapos yung balance ng sasakyan ko, meron pa akong balance, kumbaga hindi binayaran lahat ng balance ko sa sasakyan. So meron akong balance noon na humigit kumulang 9,000. So iniisip ko, hindi ko na babayaran to. So hindi ko binayaran mga lods, no. Hindi ko po binayaran yung balance na 9,000. Saglit lang. Parking muna tayo mga lods. So hindi ko binayaran yung balance na yon. Tapos yun nga, tawag yung bangko sa akin na siyempre yung binayad sa akin na 24,000, binayad ko kaagad yun sa bangko ng sasakyan ko. Pagkatapos may balance pa akong 9,000 mahigit. So wala na akong sasakyan, no. So kumuha pa ako nun ng sasakyan ulit, SUV. Na-approve agad ako habang wala pa yung desisyon ng bangko. Hindi ko alam kung anong ginawa ng ahente ng Kia, kung bakit na-approve ako dun sa sasakyan na yun. Kahit nga may may nakapinding na kaso sa sasakyan. So na-approve ulit ako ng sasakyan, SUV naman. Napakalaki ng interest ang binigay. So sabi niya sa akin, gusto mo magkasasakyan, di ba? So bibigyan kita.
ko, wala pa akong kalam-alam nun kung malaki ba yung interest or mababa or paano ba ang kalakaran nun, ganito ganyan. So kumuha ako ng sasakyan. Ang interest nun, alam nyo kung magkano mga lods, 17%. So ang monthly ko nun mga lods is umabot ng 700 yung SUV na yon, Kia Sportage. So yun yung sasakyan ko ulit. Tapos yung utang ko sa bangko nun, tawag sila ng tawag sa akin, kailan ko raw babayaran yung 9,000 na yon. Sabi ko, hindi ko na babayaran yan kasi hindi ko kasalanan. Kung gusto nyo, tawagan nyo po yung ICBC, kayo na po makipag-arrangement sa kanila kasi nga wala rin akong alam. Yan lang ang binigay sa akin. Kung gusto nyo malaman, para baka inisip nila kung hindi ako nagsasabi ng totoo, isisend ko sa iyo yung resibo ng payment kung magkano binigay nila sa akin. So sinend ko sa kanila yung 24,000 na yon. Tapos yun nga, yung bago kong sasakyan na Kia Sportage, second hand din yun, galing sa dealership. Pagkalipas ng ilang buwan nun mga lods, nakuha ko na yung pamilya ko kasi na-approve yung PR ko. Nakuha ko ng pamilya ko sa Pilipinas. Tapos yung nandito na yung pamilya ko, naisip-isip ko, sa sobrang dami ng bayarin ko dati kasi nga umutang pa ako ng pamasahe para makapunta yung pamilya ko dito. Lahat inutang ko yon. Kumbaga ticket, pagbayad sa immigration, processing ng PR, inutang ko rin lahat yun mga lods. Ako lang mag-isa ang nagbayad nun. So ang ginawa ko, mukhang hindi ko na kaya itong sasakyan na to, yung SUV na yon. Siguro nasa kulang-kulang 1 taon lang sa akin yung sasakyan na yon. Sinauli ko ron, tinawagan ko yung bangko, sinauli ko yung sasakyan. Sabi ko, hindi ko na po kayang bayaran yung sasakyan. So sinauli ko, tinanggap naman nila. Ang sabi sa akin, sige, isauli mo yan kung saan mo kinuha. So sinauli ko dun sa dealership sa may Maple Ridge. Tapos nun, naging bad credit ako dahil hindi ko alam kung alin ako nagka bad credit sa sinauli ko yung sasakyan o hindi ko binayaran yung balance ng sasakyan ko, yung Hyundai Elantra pa. So after nun mga lods, talagang bad credit na ako. Hindi na ako ma-approve ng Walmart credit card. Nag-try ako nun eh. Hindi ako ma-approve. So tumawag na sa akin yung credit union na yun nga, bad credit or ganito yung nangyari sa credit mo. So ang ginawa ko mga lods, para mabayaran ko lahat ng utang ko, nagpa-consolidate ako. Yung dalawang credit, isang credit card lang. Isang credit card, tapos yung binangga kong sasakyan, pina-consolidate ko rin kasi kailangan talagang bayaran. So pina-consolidate ko lahat ng utang ko at ngayon ay nagbabayad ako ng $155 a month para sa consolidation. So dito sa Canada, pwede ka magpa-consolidate ng utang mo pero ang record nun sa'yo is bad credit na. Kumbaga bankruptcy. So ang sabi nila, after 5 years nabubura daw yun. So siguro nasa na ako ngayon, magpo 4 years na. So 1 taon na lang mahigit. So titingnan natin kung maalis na yung bad credit sa record natin. So yun po yung dahilan mga lods, no. Sana naipaliwanag ko ng maayos sa inyo na naintindihan niyo yung mga sinasabi ko kanina, kung ano yung nangyari ko dito, kung anong nangyari ko dito sa Canada. So pangit po yung ganon mga lods, no, yung isauli mo yung sasakyan, magiging record po sa inyo yon. Kung may balak po kayong kumuha ng bahay for the near future, wag po nyo gagawin yon, yung magsauli ng sasakyan. So isang malaking impact po yun sa record nyo dito sa Canada. So yun, nandito na tayo sa bahay at wala na masyadong ulan, so dito na tayo sa bahay. So kung makikita nyo yung paligid, medyo makulimlim na, medyo madilim na hindi mo maintindihan. So nandito na ako sa bahay. Dito lang tayo nakapark sa labas. Medyo marami nakapark Ayan, no?
So, maraming salamat sa pakikinig or panonood sa video na isinare ko sa inyo itong araw na to, itong vlog na to. So, yun nga mga lods, no? Ang pagiging bad credit dito sa Canada is malaking impact sa record mo na hindi ka pwedeng makakuha ng sasakyan ulit, hindi ka pwedeng mag-apply ng mortgage. So, ingatan po natin yung credit natin dito sa Canada. Bayaran po natin ng tama yung mga credit cards natin at kung ano-ano pang utang dito sa Canada. So, kung bago ka pa lang din sa Canada, ang advice ko rin is dapat kumuha ka rin ng credit card. Bayaran mo lang tama para makikita nila na maganda ka magbayad. So, magiging mataas ang credit score mo noon kapag makikita nila na magaling ka magbayad. So, hanggang dito na lang siguro mga lods. Dito ko na lang tapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider to like, share, and subscribe dito sa channel ko. So, maraming salamat. Magandang araw sa inyo. Bye for now.